Walang basihan, Abet. Lahat ng babaeng nakatikim ng luto ni Millie, iisa lang ang sinasabi. Lasang bulok ang ulam niya at kayong mga lalaki lang nasasarapan na para bang may gayuma yung luto niya na kayo tampalasa niyo ang target. Mauna, sige na. Hindi na. Talagang hindi na ako titikim ng luto niya. Para hindi ka na magselos. Selos? Hindi nga ako nagsiselos sa babaan yun. Nag-aalala lang ako, Abet. Nag-aalala na baka mangyari sa'yo ang nangyari kay Mang Tonyo. Kakakain mo sa karinderya ni Millie. Baka mayanggaw ka rin. Maraming klase ng halimaw na lumilibot sa mundo. Siyempre, nandyan yung mga nilalang ng dilim na sana sa kwentong katatakutan mo lang mararanasan. At meron din naman na karaniwang tao lang naman pero sadyang halang ang kaluluwa. Pero paano kung gaya nung bida natin ngayon, makainkwentro ka nung dalawang uri na yon? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Bata pa lang ako, takot na ako sa multot aswang, Miss Anne. Akala ko po yung dalawang yon ang nakakatakot sa mundong ito. Pero nung magdalaga ako, napatunayan kong minsan mas nakakatakot pa rin ang taong maitim ang budhi kaysa sa nilalang na pagala-gala para manginain nang mabusog nila ang sarili nila. Alam kong pwedeng sabihin ng iba na mas nakakatakot ang aswang. Pero Miss Anne, para sa akin, na minsan nang tumira sa isang bubong kasama ang taong may maitim na budhi at nakasalamuha ang aswang na pilit na nagpapanggap na normal. Masasabi kong mas takot ako sa lalaking minsan ko nang itinuring na ama kesa kay Millie, ang babaeng may-ari ng karinderya sa Bicol na di uso ang kalamansi at asin. Miss Anne, itago niyo na lang po ako sa pangalang Laura. Ngayong araw, lakas loob ko pong ikukwento sa inyo kung paano naming natakasan ng asawa ko ang dalawang magkaibang halimaw na magkasunod na niyanig ang mundo namin. Bango-bango mo naman, mahal. Anong sabon ba gamit mo, ha? Kakaiba nga mo yun. Tara sa kwarto. Sasaglit lang ako. Pangako. Mabilis na mabilis lang. Nalinali ka na. Cho! Walang bahid ng gulat o pagsisisi ang mata ni Chorod nang mapatingin ako sa kanya matapos ko siyang itulak palayo sa akin. Kahit balot na ako gawa ng haba ng bestidang suot ko, ay pilit ko pa rin yung hinila pababa. Nagbabaka sakali akong pag ginawa ko yon, mapapawi ang takot sa dibdib ko, pero kahit konti hindi yun nabawasan. Nanlilisik ang matang lalampasan ko na sana siya nang bigla niyang hinarang ang braso niya at nakangiti niya akong kinorner sa lababo. Hindi na sumagi sa isip ko ang manlaban noong oras na yon. Ang gusto ko lang manliit o di kaya'y mawalang parang bula. Chong, ano ba? Padaan sabi. Oh, sandali. Teka, saan ka pupunta? Mag-uusap muna tayo ng magkalinawaan. Baka mamaya magsumbong ka sa mama mo eh. Talagang magsusumbong ako kay mama kung di mo ko pararaanin. Tabi po. Chong, ano ba? Sabing tabi na eh. Sandali lang kasi. Ba't ba hindi ka rin makaintindi, ha? Magpapaliwanag pa nga ako eh. Paliliwanag ko nga sa'yo kung anong nangyari. Kung ba't ko nagawa yun sa'yo. Suot mo kasi yung bestida ng mama mo at magkamukha pa ang likod ninyo. Akala ko si Maribik ka. Nagkamali ako eh. Kung alam ko lang hindi ikaw ang asawa ko hindi ko na rin naman gagawin at sasabihin yung ginawa't sinabi ko sa'yo kanina. Oh, tamo. Ayaw mong maniwala sa akin eh. Ba't ayaw mong maniwala? Tingin mo, sinadya ko nangyari. Ba't ko yun gagawin para nakita nga nakining? Mahal ko ang mama mo. Mahal na mahal. Wala akong kahit na anong gagawin ay kasisira namin. Kahit sa panaginip kahit nga magmakaawa ka pa, hindi kita tataluhin Oo na. Naniniwala na ako sa pinagsasasabi mo.
Paraanin mo na ako. Alis ka. Lalabas ka ng bahay na ganyan ang itsura mo. Paano pag nakita ka ng kapitbahay? Laura, ayusin mo nga. Mamaya maisip pa ng mga chismosang yun na may ginawa ko sa'yo. Punasan mo nga yung luha mo. Ba't ba kasi umiiyak ka kagad eh? Hindi ka naman inaano. O ano? Ayaw mo? Hindi mo kaya? O sige, ako na magpupunas niyan para sa'yo. Lalapit na sana siya para punasan ang pisngi ko nang marinig naming paparating si Eva. Mabilis siyang lumayo sa akin. Kinuha niya ang takure at nagpakulo ng tubig na para bang walang nangyari. May good news ako sa'yo. Ay, nandyan pala kayo, Chong. Magandang hapon po pala. Tas, pwede ko bang mahiram muna ang pinsan ko? Galing sa mabilis niyang pagpasada sa akin, lumipat ang tingin niya sa lababo. Saka siya bumaling kay Eva at tumango. Basta isosoli mo ha. Opo! Baka makaldero ako ni Chang pag hindi eh. Psst! Laura! Ano? Di ka na! Huwag ka nang kabahan. Pinayagan ka naman ni Chong eh. Di ba, Chong? Sagot mo siya? Ako, hindi ko mapapangakot. Alam nyo namang may pagkaamasona ang tiyamarinik nyo. Pero sakaling sumpungin ng mama niya at habulin siya ng kaldero, ay aawat ako. Awat lang? Baka pwede pong ikaw na rin ang sumalo ng hampas ni Chang. O sige na nga. Laura, yun ang plano ha. Pag uwi mo't nakita mo ang mama mong may takip ng kaldero, sa likod ka dumiretso. Sagot kita. Pero ngayon lang ha. Baka naman yung ulo ko na ang humina, kakakotong niya pag parati kitang salo eh. Narinig mo yon? Sagot ka niya. Kaya tara na. Sumama ka na. Ilang oras lang naman eh. Sige. Magbibihis lang ako. Samahan mo na ako. Ano ba to? Papabantay pa. Wala namang maninilip sa'yo. Pinili kong magbingi-bingihan na lang sa pabirong kwento ni Eva. Pagpasok ng kwarto, agad kong sinarado ang kurtinang nagsisilbi kong pinto. Paulit-ulit ko yung inayos hanggang sa maalibad pa rin siya. Huy, ano ba yan? Ba't bigla kang may fixation dyan sa kurtina? Okay na yan, may takip na oh. Hindi na tayo kita. Sigurado ka? Oo nga. Eva, may pera ka ba? Ha? Kako, kung may pera ka. Oo, narinig ko yung tanong mo. Yung hako, kung para saan mo gagamitin yung pera? Sige, huwag na lang. Magbabaka sakali lang naman ako na may sobra ka. Kahit mga 1,000. Meron naman. Minsan ka lang manghiram, kaya syempre, pahiramin kita. Makikichismis lang ako saglit kung saan mo gagamitin. Ano, saan nga ba kasi? Pagtingin sa kurtina kong pinto, napatingin din siya doon. Pagbungad ni Chorod matapos niya yung hawiin, agad na tumaas ang kilay ni Eva. Kanina pa po kayo dito? Anong ginagawa niyo? Nakikinig ba kayo sa pinag-uusapan namin? O may gusto kayong makita na hindi niyo naman dapat makita? Ano? Ano ba ikaw Eva, may pagkataklesa ka talaga eh. Yang talas ng bibig mo, papapahamak ka niyan. Anong gustong makita na hindi dapat makita? Hindi, wala. Inaabangan ko lang sina Laura at may papasuyo ako sa kanya pag uwi. May papabili ako. Pero wag na, ako na lang. Pagtalikod ni Chorod, dali-dali ko nang tinapos ang pagbibihis ko. Nadaanan namin si Chong nung palabas kami para umalis, pero hindi na siya pinagpaalaman pa ni Eva. Sa halip, dali-dali niya akong hinila para lampasan ang amain ko. Sandali. Saan ba tayo pupunta? Alam kong nagpapasama ka sa akin nung nakaraan sa kung saan. Pero hindi ko maalala kung saan o kung anong meron. O bakit? Ba't mukha kang dragon na bubuga ng apoy? Anong problema mo? Umamin ka nga sa akin. May ginawa ba sa iyo yung matandang yun? Ha? Anong ginawa? Kahit ano. May sinabi ba siyang hindi maganda? Hinawakan ka ba niya sa hindi naman dapat? O kaya, maski tingin. Tiningnan ka ba niya sa oras o pagkakataon na hindi dapat? Katulad kanina, habang nagbibihis ka. Hindi. Totoo, Laura. Magsabi ka sa akin ng totoo. Pagbuntong hininga ko, mas nanlaki ang mata niya na parabang yun na ang kumpirmasyong kailangan niya. Bukod sa pagiging taklesa ni Eva, kilala rin siya sa pagiging palaban. Lahat ng pwede niyang ipagtanggol, mapatao o kuting na pinagdidiskitahan sa kalye, pinagtatanggol niya.
Sabi niya ako ang pinaka-paborito niyang family member. Kaya ngayong feeling niyang may ginagawang hindi maganda sa akin ng amain ko, alam kong hindi siya magdadalawang isip na balatan si Chorod gamit ang nail cutter. Eva! Teka, sandali! Para ka na namang kugong na silaban eh. Galit na galit ka na naman. Sino kasi hindi magagalit? Alam na ba ito ni Tia Marivic? Nabanggit mo? Ano sabi niya? Anong ginawa niya? Hindi pa alam ni Mama. Di ko pa nasasabi kasi ayaw ko namang magbintang. Lalo na't hindi ako sigurado. Hindi sigurado. Kasama mo na ako habang nagbibihis kanina. Nagawa ka pa niyang subukang silipan. Ay, gusto mo nang magpapinto sa kwarto, tas sasabihin mo na hindi ka pa rin sigurado? Ay, naku, kaeng-engan na. Kung ganyan di ka komportable sa kanya, isa lang ibig sabihin yan. May ginagawa siyang hindi dapat, kaya ka nagkakaganyan. Naku, yung matandang yun. Titirisin ko yun eh. Gusto ko siyang tirisin talaga. Ngayon na, as in ora mismo. Para mapigil siyang sumugod sa bahay, lumambitin ako sa braso niya at purasahan siyang hinila papunta sa kalsada kung saan kami mag-aabang ng tricycle. Ba't ka ba natatakot? Ano kaya katakot mo? Tingin mo, di maniniwala sa'yo si Chang? Pag ayaw niyang maniwala, nandito naman ako, no? Nandito kami ni na Papa. Kami ang maniniwala sa'yo. Lahat ng sasabihin mo, paniniwalaan namin. Alam namin na hindi ka sinungaling eh. Eva, ayoko nang palakihin to. Hanggat wala siyang ginagawang hindi tama, okay lang. Basta hindi niya ako hahawakan, ayos lang. Kaya kong magtiis. Mahal na mahal siya ni Mama eh. Pakiramdam niya, si Chorod yung dawan niya. Ayaw kong sirain yung kung ano meron sila. Dawan! Yung totoo at tamang dawan ng mama mo, hindi ka gaganituhin. Eva, please. Sige na. Bigyan pa natin ng chance si Chorod. Baka di naman niya talaga sinasadya. Baka tulad ng iba, wala lang din siyang boundary. Walang self-awareness. Medyo insensitive. Maraming matatandang ganon. Ewan ko sa'yo. Pero sige, pagbibigyan kita ngayon lang. Pag naulit pa yung parang pamboboso niya sa'yo o na mali lang siya ng hinga sa'yo, sabihin mo sa akin. Magsabi ka. Magsasabi ka ha. Kahit na ano mangyari, promise mo yan. Promise? Thank you. Sobrang thank you talaga. Pinsan kita. Kadugo. Sino pa bang poprotect at magtatanggol sa'yo kundi ako, diba? Tsaka, alam ko naman na kung ako ang may gantong problema, kahit ikaw yung pinakamabait dito sa atin, ilalabas at ilalabas mo rin yung sungay mo. Naiiling ko siyang tinawanan. Paparahin ko na sana yung parating na tricycle nang hawakan niya ang kamay ko. Pagkakita sa 3,500 na siniksik niya sa palad ko, dali-dali kong binalik sa kanya yung isa, pero hindi niya yon tinanggap. Eva, isa, ang kulit. 1,000 nga lang. Kasya na to para sa pinto. Babadgetin ko na lang. Kunin mo na lahat. Kunin mo na lahat. Tapos magandang klase ng materyales na ang gagamitin mo sa pinto. Hindi yung nagpapinto ka nga, isang siba lang, mabubuksan din agad. Di parang wala rin. Tsaka lock. Bumili ka ng magandang lock. Doblehin mo na. Pag kulang, buksan mo na rin yung pinakatatagong piggy bank mo. Doon mo na lang muna ibawas yung kulang. Tas kung magkano man yung mababawas mo doon, sabihin mo sa akin. Papalitan ko pag may pera na ulit ako. Hindi na, okay na to. Tama na to. Ay, sino nga palang gagawa ng pinto mo? Si Chorod? Tingin mo gagawang kanya ng pinto? Ako na lang. Kaya ko siguro yun. Parang di naman ganun kakomplikadong gumawa ng pinto eh. Alam ko na kung sino. May kilala akong marunong. Bukod sa baka hindi ka na nun singilin sa labor, may tsansang pati materyales. Sasagutin niya. Makapagpalakas lang sa'yo. Ha? Sino? Gusto mong malaman? Tumango ako sa kanya. Akala ko sasabihin niya kung sino, pero tinaas-taasan niya lang ako ng kilay. Bago niya mapara ang tricycle na parating, dahan-dahan na yung bumagal, sa katuluyang tumigil sa harapan namin. Pagkarinig sa lugar na pupuntahan namin, naalala ko bigla kung anong meron ngayon. Bago ako makapag-react, makatanggi o makaangal, sinubsob niya na ako sa loob. Birthday ni Abet ang pupuntahan natin, di ba? Nasaan ang regalo mo? Ikaw? Ako? Anong ako? Hoy, wala akong hinandang regalo sa kanya. Ngayon ko nga lang naalala na birthday niya eh.
Kung di ko pa narinig sa lugar nila, hindi ko pa maaalala. Ibig ko sabihin, ikaw ang regalo ko sa kanya. Insan, walang regalong tatapat sa presensya mo sa birthday niya. Ikaw lang sapat na sapat na. Ikaw, puro ka talaga kalokohan. Kulukuhan ka dyan. Ano, pustahan? Pagkakita nun sa'yo, mamumulang tenga't liig nun. Tas yung ngiti nun, susubukan niya pang pigilan. Pero wala, di naman niya kaya eh. Talaga bang hindi mo alam na gustong gusto ka ng kulokoy na yon? Oo nga't patorpi-torpi siya. Hindi niya maamin pero halata naman no. Maski kalabaw, alam na patay yun sa'yo. Alam ko. Ah, okay. Alam mo naman pala eh. Pero ano? Ano, hindi mo lang siya trip? Hindi siya yung tipo mo? Hindi pa siya yung priority ko. Ah, teka. Hindi pa siya yung priority mo? Hindi pa? Pa? May pa? Ibig sabihin, darating yung araw na priority mo na siya. May chance sa'yo yung kolokoy na yun. Pag sinagot ko ang tanong niya, sigurado kung may isusunod pa siya at hindi na kami matatapos. Pagtigil ng tricycle sa harap ni na Abet, dali-dali na akong bumaba. Sa kagustuhan niyang tsumismis at pigilan akong takasan siya, hinawakan niya ang binti ko. Gawa ng punong-puno ng kiliti ang buong katawan ko. Agad akong kumawala sa kanya. Dahilan para hindi ko na maintindi pa ang babaan ko't mawalan ng balanse. Kung pwede lang na ipaghukay ko na lang ang sarili ko at magtago doon habang buhay, ginawa ko na. Insan, okay ka lang? Hala, sorry. Hindi ko sinasadya. Nakalimutan ko, grabe nga pala yung kiliti mo sa binti. Okay lang. Okay lang. Pero tulungan mo akong tumayo. Dali, tulungan mo na akong tumayo at nakakaya. Dali na. Huwag mo akong tawanan. Hindi naman eh. Anong hindi? Kitang-kita ko parang sasabog ng pisngi mo sa pagpipigil. Ito na. Aray! Ouch, ang sakit. Saglit, teka. Masakit nga eh. Yung pa ako masakit. Wait, nangihina pa. Sandali. Anong gagawin ko? Anong gusto mo gawin ko? Hindi ko kaya. Sobrang kahiyan to. Iuwi mo na lang ako. Di kaya para mo na lang ako ng tricycle. Ako nang bahala. Nadapa ka raw? Oo, medyo eksena nga yung pagkakadapa niya pero kasalanan ko kasi kung ba't siya nadapa. Ay, pwede mo ba siyang tulungan? Buhatin? Masakit daw paa niya eh. Na-sprain niya ata. Di niya kayang tumayo mag-isa. Hindi. Okay lang ako. Kaya ko na. Dala ng kahihiyan dahil umeksena na naman ako pagkatapos niya akong buhatin. Wala sa sariling siniksik ko na lang ang mukha ko sa dibdib ni Abet. Sa kwarto kita dadalhin ha. Ha? Sa kwarto mo? Ba't sa kwarto mo? Anong gagawin natin doon? Gagamutin yung sugat mo. Nandun kasi yung first aid kit. Okay. Pagpasok namin, agad din siyang lumabas ng kwarto para maghanap ng bulak kasi walang ganon sa first aid kit niya. Hindi kalakihan ang kwarto ni Abet pero malinis yun at mabango. Walang kakaibang amoy na sabi nila natural lang sa kwarto ng lalaki kasi lalaki sila at medyo may kadugyutan. Sa tagal niyang bumalik at sa presko ng hangin na pumapasok sa malaking bintana niya sa kwarto, bigla na lang akong nakaramdam ng antok na hindi ko malabanan kahit anong pagpupumilit ko. Akala ko'y idlip at ilang minuto lang akong nakapikit kaya laking gulat ko ng pagising ko, sarado na ang bintana. Nakahiga na ako ng maayos at may kumot na sa katawan ko. Gising ka na pala. Anong oras na? Si Eva? Nandyan pa ba si Eva? Umalis na. Kanina pang 6:00. Kailangan daw kasi siya sa kanila para i-check ang BP at blood sugar ng papa niya. Iniwanan niya ako? Hindi niya ako sinubukang gisingin? Ginising. Sinubukan ka nga niyang gisingin eh. Ang kaso, ang himbing-himbing ng tulog mo. Kahit anong kalabit niya, wala. Kaya hindi na kita pinagising. Sabi ko, ako nang bahala sa'yo. Ganun ba? Oo, sige, mauna na ako. Uuwi na ako at malamang hinahanap na ako ni Mama. Sorry ha, pasensya talaga sa nangyari. Saka, salamat. May pagmamadali kong inayos ang sarili ko. Nung tingin ko ay presentable na ako, dali-dali na akong lumakad palabas nang bigla kong maalala ang dahilan kung ba't nandito kami ni Eva. Pagpihit ko paharap sa kanya, bigla siyang naalerto. May sinasabi ka ba? Wala.
Akala ko meron eh. Bigla ka kasing lumingon, akala ko may sasabihin ka o kaya may nakalimutan. Abet, Ha? Bakit? happy birthday. Nawala sa isip ko na birthday mo ngayong araw pero babawi ako. Ihahabol ko na lang yung regalo ko ha. May gusto ka ba? Sabihin mo lang at baka kaya ko namang ibigay. Teka, wala akong maisip eh. Sandali lang ha. Ano ba? Ano ba yung pwede kong hingin sa'yo na hindi ka mahihirapang ibigay sa akin? Sunod-sunod akong napalunok, gawa ng ideyang sumagi sa isip ko. Namalayan ko na lang, nakalapit na ako sa kanya't nahalikan ko na siya sa pisngi. Agad na namula ang tenga at leeg niya, kaya pati pisngi ko nadamay. Happy birthday ulit, Abet. Mauwi na ako ha. Uuwi na talaga ako. Teka lang, Laura. Teka lang naman. Anong ibig sabihin nun? Hinalikan mo ako? Ano na tayo? Huwag mong sabihin na magkaibigan pa rin tayo hindi naman naghahalikan ng magkaibigan. Kung makapagsalita ka, parang sa labi kita hinalikan eh. Pisngi lang naman yun. Kahit na, hinalikan mo pa rin ako. Tsaka, hindi ka ganong klase ng babae. Siguradong may ibig sabihin ng ginawa mo. Laura, gusto mo ba ako? Gusto mo rin ba ako? Malamang mas gusto kita kaysa gusto mo ako pero may chance bang gusto mo rin ako? Special ka. Special ka para sa akin. Tsaka, gusto ko kita. Pero, hindi pa ako pwedeng makipagrelasyon. Kung maghihintay ka, sakaling handa ka maghintay, ikaw yung lalaking gusto ko na maging unang nobyo ko. Oo naman, maghihintay ako. Walang kaso sa akin ng maghintay. Kahit gaano katagal. Basta hindi tayo aabot ng 50. Kayang-kaya kitang hintayin, promise. Sige, Sige? pwede ka naman ligaw. Pumapayag na ako. Ba't mo ako pinapayagang manligaw hindi naman kita tinatanong kung pwede ba ako manligaw sa'yo. Aray! Ouch! Ito naman napaka-amasona. Anak ka talaga ni Chamaribik. Parang binibiro ka lang Pero ayos lang. Kahit Amazona ka o maging battered husband ako, okay lang basta ikaw yung wife. Ewan ko sa'yo. Napakamaloko mo talaga. O sige na, alis na talaga ako at makakaldero na ako ni Mama. Agad at wala sa sariling naitikom ko ang bibig ko nang bigla niya akong hinilat, hinagkan. Sa gulat, saglit pa akong nagpumiglas, pero imbis na pakawalan, mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. 5 seconds lang. Isang yakap lang kahit ngayon lang Hindi na ako uulit-ulit. Maliban na lang kung ikaw mismo yung gusto magpayakap sa akin. Ramdam ko ang pagngiti niya pagkatapos ko siyang yakapin pabalik. Nang pakakawalan niya na sana ako, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Namalayan ko na lang na galit na nakaibabaw si Chorod kay Abet habang paulit-ulit niya itong sinasaktan. Churod! Tama na po, tigilan mo na siya. Tigilan mo na si Abet. Mama, awatin mo si Chong. Patigilin mo siya. Bugbog sarado na si Abet bitawan mo nobyo ko. Nobyo? Nobyo mo ang lalaking to? Maribik, alam mo ba yon? Hindi. Alam ko na gusto't patay na patay si Abet kay Laura. Pero hindi ko alam na sila na pala. Hindi ko nga alam na nagliligawan pala yung dalawang yan Laura, totoo ba? Kayo na ba talaga ni Abet? Oo po, Ma. Kailan pa? Ba't di ko alam? Ba't hindi namin alam ng mama mo? Ba't hindi namin alam? Ba't hindi nyo man lang sinabi sa amin? Hayaan mo na, Rod. Kung si Abet ang nobyo ng anak natin, walang problema sa akin. Mabait naman ang batang yan. Alam ko nga alagaan niya si Laura. Tsaka, ba't ba kasi bigla ka na lang nanugod at nanapak? Nag-aalala ko para sa unikaihan natin. Nagulat lang ako na pagpasok natin nakayapak sa kanya ang lalaking ito. Akala ko binabastos niya si Laura. Ikaw naman kasi Laura, masyado kang mapaglihim. Kung nung una pa lang sinabi mong may nobyo ka, na nobyo mo ang pupuntahan at kasama mo ngayon, hindi na mangyayari to. Hindi ako makakapanakit. Ay, siya, tama na yan. Magpatawaran na lang at wala rin namang mangyayari kung magsisisihan tayo, hindi ba? Lahat naman may mali. Abet, pagpasensyahan mo na lang ang Chorod mo. Protective talaga yan sa pamilya namin Opo, Chang, walang problema. Naiintindihan ko naman po kung ba't niya nagawa to. Alam ko pong nag-aalala lang siya kay Laura. Ikaw kasi kasalanan mo rin ito. Po, ba't ako? Paano ko to naging kasalanan? Basta. O siya, ikaw nang bahala sa nobyo mo ha. Gamutin mo yung putok sa labi niyan. Abet.
Po? Pasensya na ulit. Si Laura nang bahala sa'yo. Siya ang nurse mo. Kami ng tsurod mo, mauuna na kaming umuwi. Ihatid mo na lang si Laura sa bahay, ha? Ano? Iiwan pa natin si Laura dito? Nandito na rin naman tayo. Ba't hindi pa natin iuwi ang anak mo sa bahay? Total, siya naman talaga ang pinunta natin dito. Birthday niya po. Birthday po ni Abet. Di pa tapos yung handaan, kaya pwedeng dito muna ako, ma. Baka pwedeng dito na muna ako magpalipas ng gabi. Bukas na lang po ako uwi. Promise, wala po kaming gagawin di dapat at di tama ni Abet. Di ba, Abet? Opo. Pwede ba, Chang? Hindi pwede ang gusto mo, Laura. Magnobyo't nobya pa lang naman kayo niyang si Abet. Hindi ba kayo kasal? Kaya ba't magpapalipas ka sa bahay niya? Alam mo naman ang mga tao sa paligid. Gusto mo ba na mapagchismis ang kanila? Ma! Tama rin naman ang tsurod mo. Sige, ganito na lang. Pwede ka pang magtagal dito, ha? Para maki-birthday sa nobyo mo. Pero Abet, ihatid mo rin to sa bahay, ha? Hindi pwede na hindi siya uuwi at ayokong makakarinig ng hindi magandang chismis tungkol sa inyong dalawa. Opo, ihahatid ko po siya. Nang alas 10. Alas 10 mo iuwi sa amin yung si Laura. Saktong alas 10. Pagpatak ng alas 10 at wala pa siya sa pinto namin, makakatikim ka ulit. Oo na, tama na yung pananakot mo at good boy nga yung si Abet. Di mo naman yan kailangan ganyanin eh. Paglabas ni na mama sa kwarto ni Abet, naiwan akong nakatayo sa pinto at hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Nang marinig ko ang pagpipigil niya ng tawa, taas kilay akong humarap sa kanya. Nobyo ha? Tigilan mo ako. Sinabi ko lang yon kasi kung hindi, mabubura talaga ni Chong yung mukha mo. Mamaya di na yan bumalik sa dati, tas ipakulang pa ako sa inis ng ibang babae may gusto sa'yo dito sa atin. Psst! Tingin ka na sa akin. Hindi kita aasarin kahit alam kong nangangamatis na yung pisinghi mo. Oh, saan pupunta? Hindi mo ako pwedeng iwan dito. May nautos sa'yo si Chang, di ba? Gamutin mo raw ako. Ayoko. Kaya mo na yan. Laki-laki mo na eh. Ayaw mo talaga? Ayaw nga. Ikaw nang bahala sa sarili mo. Sige, madali lang naman akong kausap pero susumbong kita sa mama mo. Nataranta ako nang bigla niyang binuksan yung bintana. Sa pag-aakalang nasa labas pa nga si na mama at isusumbong niya ako na parang bata, nahila ko ang patilya niya. Ray, oo na, hindi na. Binibiro ko lang naman eh. Grabe, sakit ha. Plano mo ba ako kalbuhin? Yun ba yung pangarap mo? Yung mag-aasawa ka ng panot o kaya ng kalbo? Akin na. Ang alin? Labi mo. Pagkakuha ko ng first aid kit, laking gulat ko nang nakanguso na sa akin si Abet. Ano yan? Bakit ka nakaganyan? Di ba hinihingi mo labi ko? Oo, para gamutin. Hindi para ano. Hindi para ano? Hindi para halikan. Dali-daling dinampot ni Abet yung unan sa kamat, tinakip sa sarili na para bang mapuprotektahan siya nun. Sakaling may plano nga akong gawin sa kanya. Kanina sabi mo gusto mong hintayin kita. Tapos bigla mong sinabi kay Chama Rebik na nobyo mo kot ngayon. Laura, hindi ko na alam na may tinatago kang ganyang ugali ha. Na may pagka-aggressive ka pala. Tapos sa akin mo pa pinapasa yung sisi ng pagiging advance mo. Ano? Hindi naman ako ngumunguso para magpahalik sa'yo, no? Kaya ako nakanguso para magamat mo ang labi ko. Ganon. Sige, bahala ka na sa buhay mo. Saka yung sabi ko kanina na pwede mo na ako ligawan, hindi na. Hindi na pala. Nagbago ng isip ko. Binibiro lang kita. Biro lang. Sige na, puko na ulit. Bumalik ka na sa tabi ko. Kailangan ko ng tulong at alaga mo eh. Ang sakit-sakit eh. Pag di mo to ginamot, may infection to. Gusto mo bang may infection to at lumala? Di ba, hindi? Kaya sige na. Pagpirmi ni Abet sa kama, napagtanto kong tapos na siyang magbiro. Pagdampi ng cotton buds na may ointment sa labi niya, bigla siyang umungot sa sakit, dahilan para mataranta ako't paulit-ulit na mag-sorry sa kanya. Ikaw na lang kaya maglagay. Ikaw na lang tumapos. Oh, pag ikaw, mas kontrolado mo eh. Di ka ganun masasaktan. Sige na, ikaw na. Pag ikaw ang mananakit sa akin, ayos lang. Walang problema. Puro ka talaga kalokohan. Ayoko na nga, uwi na ako. Gusto mo na talagang umuwi. Teka, hihiramin ko yung motor ni kuya.
Puro ka kasi kalokohan at pang-aasar. Ito ba talagang totoo mong ugali? Medyo. Ginagawa ko lang naman to para hindi ka mailang sa akin at para hindi ako kapusin ng hangin. Ba't ka naman kakapusin ng hangin? Kung hindi kita aasarin at seryoso lang tayo, ikamamatay ko yung kilig na nararamdaman ko. May naalala pala ako. Total, alam na nilang tayo na, baka pwedeng totohanin na natin yun. Promise, kahit tayo na, liligawan pa rin kita. Sa bilis ng pangyayari, kahit ako nagtaka kung paanong naging totoong magnobyo at magnobya na kami ni Abet bago matapos ang gabing yon. Biglaan man ang pagiging magkarelasyon namin, sigurado naman ako na ang pagsagot ko sa kanya ang isa sa mga desisyon na hinding-hindi ko pagsisisihan kahit na ano pa ang mangyari. Salamat sa paghatid. Sige na. Mag-ingat ka pag-uwi ha. Pumasok ka na muna. Ha? Pumasok ka na. Pag nasa loob ka na't safe, saka ako aalis. Para kang sira. Nandito naman na ako. Yun na nga yung bahay namin oh. Konting lakad na lang, nasa loob na ako. Safe na ako rito. Wala nang mangyayari sa akin. Kahit anong pagpupumilit ko, talagang yung gusto niya ang nasunod. Ilang segundo pagpasok ko sa bahay at pagsara ng pinto, narinig ko ang pagharurot ng motor niya. Sayang-saya tayo ah. Parang ngayon lang kita nakitang ngumiti ng ganyan sa loob ng ilang taon na magkasama tayo. Charod, gising pa po pala kayo. Hindi pa po kayo matutulog? Si mama po, si mama tulog na? Tulog ng mama mo. Ewan ko ba ron, hindi ko alam kung paano niya nagagawang matulog ng pagkahimbing-himbing nang wala ka rito. Nakinaabit lang naman po ko at hinatid niya naman ako gaya ng sinabi niya sa inyo. Sige po, papasok na po ako sa loob. Matutulog na rin po ako. Good night, Chong. Pagpasok ng kwarto, kahit hindi pa bihis, dumiretso na ako sa kama at nagtalukbong ng kumot. Nakahinga lang ako ng maluwag nung marinig kong pumasok na rin si Chorod sa kwarto nila mama. Nung una nahirapan pa akong makatulog, pero pagkalipas ng halos 1 oras, kusa na rin pumikit ang mga mata ko. Akala ko kinaumagahan na ako magigising, pero nang aksidente akong mapamulat matapos kong maramdaman na nawawala na ang kumot ko'y tuluyan akong napabangon at tinakasan ng antok matapos kong makita ang pamilyar na figura malapit sa pinto. Charod, ano pong ginagawa niyo rito? May kailangan ba kayo? Ano po yun? Hindi niya ako sinagot. Saktong paghila ko ng kumot para takpan ng legs kong hindi ko na malayang nakabalandra na pala, ay tahimik na siyang umalis pabalik ng kwarto nila ni Mama. Alam kong hindi pa naghinip ang nangyari at sigurado rin ako na si Chorod yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa takot na baka may iba pa siyang gawin sa akin bukod sa tahasang pamboboso, dumiretso ako kina Abet kinabukasan. Laura! Sama na tayo. Itanan mo na ako. Wala na akong pake kung hindi ako makapagtapos ng pag-aaral. Basta malayo lang ako sa kanya. Bago pa siya may magawa sa akin. Paano bago pa siya may magawa sa'yo? Sino? Abet, please. Please, umalis na tayo rito. Kahit saan, ayos lang sa akin. Basta malayo sa kanya. Laura, relax. Nandito ako. Kung sino man yung kinatatakutan mo, hindi ka nun magagalaw. Hindi ako papayag, okay? Sige, hingang malalim. Kumalma ka at sabihin mo sa akin ng maayos kung anong nangyari. Kung ba't biglang gusto mong makipagtanan. Nang mapansin niya na naiilang na ako sa tingin ng mga kapitbahay nilang nakikiusyoso, hinawakan niya ang kamay ko. Pumasok na si kuya sa trabaho. Ako na lang yun nandito. Sa loob tayo. Doon na tayo mag-usap. Ano, okay na ba yan? O gusto mo pa ng isa? Dagdagan ko pang tubig mo? Okay na to. Sigurado ka? Pagtango ko, binitiwan niya ang pitsyel at pinaghila ang sarili niya ng bangko. Ayos ka na ba? Mas kalmado ka na? Oo, pero yun pa rin yung gusto kong mangyari. Gusto ko pa rin umalis dito. Gusto ko pa rin itanan mo ko, Abet. Natatakot ako. Natatakot ako kay Chorod. Kay T-Rod? Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Sinisilipan niya ako. Dati, pasimple lang siya kung mamboso. Kung di nga lang malakas ang pakiramdam ko, di ko namamalayan na sinisilipan niya na pala ako.
Okay lang naman. Ayos lang naman sa akin kung sinisilipan niya ako. Anong ayos lang sana sa'yo? Hindi yun ayos. Kahit kailan hindi yun magiging ayos. Kasi hindi yun tama. Kailan pa ito nagsimula? Sino nakakaalam? Si Eva. Alam ba to ni Eva? Alam ni Eva. Gusto niyang kumprontahin si T-Rod. Pero pinipigilan ko siya. Kahapon? May nangyari kahapon? Bago kayo pumunta rito? Habang naguhugas ako ng plato kahapon, bigla na lang ako niyakap at inamoy-amoy ni Chong. Nagpaliwanag naman siya, akala niya raw ako si Mama. Magkamukha raw kasi kami ng likod. Tapos suot ko pa yung bestida ni Mama. Sinadya niya yun. Imposibleng nagkamali siya. Imposibleng hindi niya kilala ang likod ng asawa niya. Eh ako nga, kilala kong likod mo eh. Hindi ako mamamali. Sinubukan kong ibuka ang bibig ko pero walang lumabas mula ron. Nang mapagtanto niyang nahihirapan akong magkwento at ayoko nang balikan ang mga nangyari, mahigpit niya akong niyakap. Talaga bang ayaw mong sabihin to kay Tia Marvic? Mahal na mahal ni Mama si Churod. Sa mata niya, si Churod ang pinakamabait na lalaki sa mundong ibabaw. Parang anghel. Hindi siya maniniwala sa akin. Makasisihin niya ba ako kung ba't nagawa ni Churod ang nagawa niya? Ayoko masisi Abet. Ayoko rin kumalat pa to sa mga kapitbahay. Ang gusto ko na lumayo na. Lumayo kay Chong. Pero kung ayaw mo, kung hindi ka handang pamilyahin ako, naiintindihan ko naman. Ako na lang aalis. Handa ako. Laura, handa akong pamilyahin ka kung yun lang ang paraan para malayo ka sa amain mo. Itatakas kita, Laura. Itatanang kita. Mamayang gabi na mismo. May alam akong pwede nating puntahan na hindi nila tayo basta-basta mahahanap. Talaga? Oo. Diyos ko, salamat Abet. Salamat talaga. Pero, kaya mo pa bang bumalik sa inyo? Ha? Ayoko Abet. Ayoko nang bumalik doon. Huwag mo na akong pabalikin doon. Makinig ka sa akin. Kailangan mong kumuha ng gamit. Kahit ilang piraso lang. Kunin mo rin yung mga importante mong dokumento. Birth certificate, school records, ID. Lahat ng tingin mo na kakailanganin natin sa pagsisimula sa ibang lugar. Kunin mo. Pero Abet. Mamayang gabi, susunduin kita ron. Ibibenta ko lang sa kakilala kong bumibili ng ginto yung singsing at kwintas na pinamana sa akin ng lolo ko. Yung perang galing dun, gagamitin natin para makaalis tayo rito. Abet? Wala ka bang tiwala sa akin? Meron. Pero natatakot kasi ako. Alam kong natatakot ka pero kailangan mo tong gawin. Laura, kailangan natin tong gawin. Hindi tayo pwedeng umalis nang hindi tayo handa kahit na papano. Naiintindihan mo ba, Laura? Kahit nag-aalangan, napilitan na akong tumango sa kanya. Nung mas kalmado na ako, kahit ayoko pa, hinatid na ako ni Abet sa bahay. Bago ako bumaba ng motor, binilinan niya pa ako na huwag magpapahalatang may plano kaming magtanan para hindi yon mapurnada. Mano po, Churod? Kanina pa kita hinahanap. Kasama mo lang pala yung lalaking yun. Bakit magkasama na naman kayo? Kagabi lang galing ka na sa kanila, hindi ba? Ano? Pinatikim ka ba niya't ayaw mo nang maghiwalay? Talo mo pa yung asong ulol eh. Kulang na lang, dikit mo na sa kanya ang katawan mo. Wala naman po kaming ginagawang masama eh. Sa pa, nobyo ko po si Abet. Kaya wala akong nakikitang masama kung gusto ko po siyang kasama parate. Aba, iba talagang nagagawa ng may kakampi. Nagkalalaki ka lang, tumapang ka na. Ano bang pinagmamalaki mo ngayon ha? Yung banong yon? Ilang hakbang pa ang layo ko sa kanya pero amoy na amoy ko na ang alak na inagahan niya. Alam kong walang pupuntahan ang pakikipag-usap ko sa taong ang utak ay punong-puno ng alak, kaya pinili kong pumasok na lang sa kwarto. Bago ko maisara ang kurtina ko, gumigewang na sumulpot si Churod sa harap ko. Tatakbuhan ko na sana siya nang hawakan niya ang braso ko't buong lakas niya akong kinaladkad papunta sa kama. Hindi ko kaya, Laura. Pagtapos kitang alagaan at palakihin, hindi. Ayoko. Hindi ako papayag na ibang lalaki lang makikinabang sa'yo. Abet, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako, Chong! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, parang awa mo na! Mama! Tulungan mo ako! Laura! Ano ba yung sinisigaw-sigaw mo ang aga-aga pa? Para kang baboy na kinakatay dyan. Naririnig ka ng mga kapitbahay o nakakahiya? Mama, tulungan mo po ako si Churod! Sasalbahin po ako ni Churod, Ma!
Dali-daling hinila ni Mama si Chorod paalis sa ibabaw ko. Gawa ng kalasingan niya, dumiretso siya ng tumbat na malaya na lang namin na humihilik na siya sa lapag. Pag-ayos ko ng damit, nagmamadali akong lumapit kay Mama. Yayakapin ko sana siya at pasasalamatan pero bigla siyang humakbang palayo sa akin. Pinuntahan niya ang asawa niya at pilit itong ginising na parang aksidente lang na nakatulog doon si Chorod at di niya yun naabutan na muntik na akong gahasain. Ma! Ay naku, itong tiyong mo kasi ang tigas ng mukha. Sinabihan lang wag magiinom nang walang laman ng tiyan at mabilis siyang malalasing. Pero yung gusto niya pa rin ang sinusunod niya. Oh, ano pang hinihintay mo dyan? Parang bago ng bago eh. Magpakulo ka na at magdala ng maligamgam sa kwarto. Ano pong ginagawa niyo? Ano sa tingin mo? Eh di inaasikasong Chorod mo. Bulag ka ba, Ma? O pinipili mong magbulag-bulagan? Huwag mong sabihin hindi mo alam kung anong muntik na mangyari. Muntik na akong pagsamantalahan, Ma. Ako, Ma. Yung anak mo, Ma. Pagsasamantalahan na kinakasama mo. Ako, Ma. Ako! Laura, ano ba? Hinaan mong boses mo't maririnig ka ng mga kapitbahay. Gusto mo bang pagchismisan nilang pamilya natin? Yan ba talaga yung mas importante sa'yo? Yung iisipin ng kapitbahay natin? Yung kinakasama mong rapist? Laura! Eh ako, Ma. Hindi mo ba ako naisip? Paano naman ako, Ma? Paano ako? Kung si Chorod ang gusto mong protektahan, sinong poprotekta sa akin? Sa akin na anak mo. Saka bakit parang kailangan ko pang ipaalala sa yung paulit-ulit na anak mo ko? Na dapat ako ang inuuna mo. Kakausapin ko ang Chorod mo. Pagsusurihin ko siya. Pangangakuin ko siya na wag nang uulitin tong nangyari. Kaya patawarin mo na siya, anak. Mabait ang Chorod mo. Alam mo yan, di ba? Sigurado ako na hindi niya sinasadya yung nangyari. Lasing lang siya, kaya niya to nagawa. Ito ang unang beses na pinagtangkaan niya ako, oo. Pero hindi po ito yung unang beses na may ginawa siyang hindi maganda, Ma. Ma, sinisilipan ako ni Chong. Pag nagbibihis, pag natutulog. At kahapon lang niyakap niya ako, Ma. Iwalayan mo na siya. Iwanan natin siya. Kaya naman natin, Ma eh. Malaki na po ako. Kayang-kaya na kitang tulungan sa mga bayarin, Ma eh. Mahal ko ang Chorod mo, Laura. Ano? Mas mahal mo siya kaysa sa akin, Ma? Laura naman. Anak, please. Huwag natin paabutin sa ganito. Huwag mo akong papiliin. Ayokong mamili sa inyo. Pero kailangan po, Ma. Sabi mo ay mong mamili. Pero mas kinakampihan mo siya. Sa pagkampi mo sa kanya, pinipili mo siya. Maaayos pa natin to. Kailangan lang natin mag-usap na tatlo at maaayos pa to. Pagagawan kita ng pinto para hindi ka na niya mapasok. Tama na, Ma. Hindi na po natin ito maayos. Kahit yung sa atin, hindi na natin maayos eh. Laura, anak, intindihin mo naman ako. Ma, mukha po bang hindi kita iniintindi? Na hindi po kita iniisip? Alam kong mahal na mahal mo yung hayop na yan. Kaya lang sinubukan kong manahimik eh. Na huwag tong palakihin. Pero habang tumatagal, mas nagiging walang hiya yung lalaking yan. Mas sumasama. Hindi na kita pipiliting iwan ang lalaking yan para sa akin. Pero hindi rin po ako magpapapilit na ayusin pa to. Aalis na ako rito, Ma. Magkanya-kanya na po tayo. Aalis? At saan ka naman pupunta? Saan ka pupunta, Laura? Hindi ko na sinagot si Mama. Inimpake ko ang lahat ng pinapadala sa akin ni Abet at nagmamadali na akong lumabas ng bahay. Habang naghihintay ng tricycle sa gilid ng kalsada, hinabol ako ni Mama. Akala ko nagbago ng isip niya at sasama na siya sa akin pero inabutan niya lang ako ng sobre na may lamang pera. Ayoko nito. Hindi ko kailangan ng pera Sige niyo. na, kunin mo na. Huwag ka na makipagmatigasan. Kailangan mo yan eh. Kailangan niyo yun ni Abet. Siyang kasama mo kung saan kayo pupunta, hindi ba? Mabait na bata si Abet. Alam kong hindi kanya sasaktan at pababayaan. Sa ngayon, alam kong hindi mo pa ako mapapatawad pero pagdating ng araw, sana mahanap mo sa puso mo na mapatawad ako, anak. Mag-iingat ka, ha? Mag-iingat kayo. At huwag na huwag niyong pababayaan ang sarili niyo. Pagtigil ng tricycle, sumakay na ako agad. Nahagip pa ng mata ko ang naiiyak na pagkaway sa akin ni Mama. At para akong lalong namanhid sa nakita ko. Kahit gustong gusto ko siyang lingunin, hindi ko ginawa.
Nung iniwan kami ni Papa, sabi niya na hinding-hindi niya gagawin ang ginawa ni Papa. Na kaming dalawa raw ang magiging magkakampi sa lahat. Ni minsan hindi sumagi sa isip ko na maiiwan akong mag-isa. Kasi darating yung araw na may mas importante na kay Mama kaysa sa akin. Laura, anong ginagawa mo rito? Di ba mamayang gabi pa tayo magkikita? Meron bang nakakita nung umalis ka sa inyo? Alam na ni Mama. Alam na ni Mama magtatanan tayo. Alam niya magsasama na tayo. Mas pinili ni Mama si Chong. Wala na akong mama. Ikaw at si Eva na lang ang meron ako. Kayo na lang ang pamilya ko. Nung una, sinubukan niya pa akong patahanin. Pero nang mapagtanto niyang hindi ako basta-bastang titigil sa pag-iyak, hinayaan na lang niya ako at tahimik na dinaluhan. Nung mas kalmado na ako, imbis na iwan sa kanila'y sinama niya ako sa pagbebentahan niya ng alahas. 1 oras bago umuwi ang kuya at mga magulang niya, bumiyahe na kami papuntang terminal. San palang punta natin? Malayo ba? Gano'ng kalayo? Ilang oras ang biyahe? Yung lolo ko na nagbigay sa akin ng alahas na binenta natin kanina, meron silang bahay sa Bicol. Pinamana niya rin yun sa amin. Pero dahil dito nga sa Laguna ang buhay namin, hindi namin maasikaso yung bahay. Pero maayos pa yun. Huwag ka mag-alala. Pagkaya, every 2 years, inuuwian namin yun ni Kuya para sa maintenance. Galing kami ron nung summer. Maganda pa yung bahay. Siguro maalikabok at may mga sapot ng gagamba. Pero pwedeng-pwede nating tirhan. Siguro mga 8 hanggang 9 na oras yung biyahe papunta ron. Kaya madaling araw o baka umaga na talaga ang dating natin doon. Kumpleto rin naman yung bahay sa gamit kaya wala tayong magiging problema. Uunahin ko na lang sigurong linisin yung kwarto pagdating para makapagpahinga ka na agad. Sa biyahe na lang ako matutulog para matulungan kita sa bahay. Abet. Gutom ka na ba? May ibaon akong nilagang itlog. Kukunin ko lang sa bag. Hindi pa ako gutom. Sigurado ka ba? Oo, nahihiya ka na namang magsabi. Alam kong wala kang gana gawa nung nangyari. Pero Laura, kaninang tanghali ka pa hindi kumakain eh. Mukhang maski kape para sa agahan, wala kang nainom eh. Okay lang ako. Maniniwala lang ako na okay ka pag kumain ka. Sige na nga. Akin na yung baon mong itlog. Nilahad ko ang palad ko para hingiin sa kanya ang itlog. Pero imbis na ibigay yon agad pagkakuha sa bag, binalatan niya muna yon saka inabot sa akin. Salamat. Salamat, Abet. Napakababaw talaga ng luha ng misis ko. Parang yan lang, iniiyakan mo na. Ang cute-cute mo. Misis mo? Sino? Ako? Oo, ikaw. Alam kong hindi pa tayo kasal pero magsasama tayo sa iisang bubong. Kaya para na rin tayong mag-asawa. Para na rin kitang misis pero alisin na lang natin yung parang yung misis na talaga kita. Ayaw mo ba? Kung hindi ka komportable sa gantong setup, 3 yung kwarto sa bahay sa Bicol, pwede kang magkaroon ng solo mong kwarto. Hindi na. Ayoko mag-solo. Gusto mo rin ako makatabi? Kailangan ko ng katabi. Kasi matatakotin ako sa lugar na bagong salta lang ako. Walang multo ron. Aswang lang. Ano? Abet, seryoso ka ba? May aswang doon? Sa Bicol? Akala ko sa Capiz lang meron. Nag-migrate siguro yung iba sa Bicol gawa ng overpopulated na sila sa Capiz. Nang matanto kong binibiro niya lang ako, hinampas kong dibdib niya at bumaling na ng bintana, saka ko kinain yung nilagang itlog. Pagkatapos kumain, patuloy akong nagmuni-muni sa bintana hanggang sa makatulog ako. Nang maalimpungatan ako mula sa pagkakahimbing ko'y nakatigil na ang bus sa madilim na kalsada. Pagbaling ko kay Abet, wala na siya sa kinauupuan niya. Dali-dali akong tumayo at kunot noong nagpalinga-linga nang makitang ako na lang pala ang naiwan sa loob ng bus. Abet? Abet? Nasaan ka? Nasaan kayo? Abet, ano bang nangyari? Joke ba to? Kung oo, paano mo naman nakonsyaba lahat na nakasakay sa bus? Yung driver, yung konduktor. Abet, hindi na to nakakatuwa ah. Pagbaba ng bus, sumalubong sa akin ang walang buhay na katawan ni Abet.
Pinagfifiestahan yun ng mga aswang na pulang-pulang mata't may nakakatakot na ipin. Pag atras ko pabalik sa loob ng bus para magtago, biglang nag-angat ng tingin sa akin ang matandang babaeng aswang. Hinabol niya ako sa loob ng bus at ang paulit-ulit na pagsigaw na lang ang tanging nagawa ko bago niya ako naabutan. Laura! 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 Gising! Gising! Nananaginip ka! Abet, may aswang! Lahat tayo nakasakay rito sa bus, kinain ng aswang. Abet, patay ka na. Patay ka. Nakita ko. Panaginip. Laura, panaginip lang yun. Nananaginip ka lang. Nandito ako. Buhay ako. Buhay kami. Buhay ka rin. Walang aswang. Ligtas tayong lahat. Para maniwala akong nagsasabi siya ng totoo, hinawakan niya ang kamay ko at dinampiyon sa pisngi niya. Mainit, di ba? Kasi nga, buhay ako. Walang aswang. Hindi ako kinain ng aswang. Hindi yun totoo. Binibiro lang kita kanina eh. Hindi ko naman alam na ganito ka pala na matatakutin. Nung ayos na ako, agad na humingi ng dispensa si Abet sa mga pasaherong naabala namin, gawa ng panaginip ko. Pero, talaga bang walang aswang sa pupuntahan natin? Alam kong panaginip lang yung nangyari kanina pero parang totoo kasi siya para sa akin eh. Naku, hindi pa siya nangyari. Baka mangyayari pa lang. Hindi, wala. Teka, may Pero, kapangyarihan ka na makita ang parang ganun nga yung hinahanap. pakiramdam. Parang nakikita ko yung future. Magsabi ka na nga ng totoo kung may aswang baron. Wala nga. May sinasabi yung mga matatanda dati na mayroon daw na may naengkwento raw silang aswang. Pero wala naman silang patunay. Sigurado ka ba? Dadalhin ba kita sa lugar na mapapahama ka pagkatapos kitang ilayo sa Laguna? Panaginip lang talaga yung napanaginipan mo. Wala yung ibang ibig sabihin. Pangako. Pagkakita ko sa Mayon, pagdating namin sa bayan nila, nawala na rin sa isip ko ang pangit kong panaginip sa bus. Mahal, tingnan mo yung mayon oh. Kitang-kita. Di ba swerte raw pag nagpakita agad sa'yo yung mayon? Swerte ba o mabait ka raw ang ibig sabihin? Basta may ganun, di ba? Hoy, okay ka lang ba? Nakikinig ka ba sa akin? Ba't parang wala ka sa sarili? Ulitin mo nga. Yung sinasabi ko tungkol sa mayon, na pag nagpakita yun sa'yo, may dalisay kang puso, or basta parang ganun. Bakit? Hindi ba totoo yun? O hindi mo alam yung ganung sinasabi nila? Hindi yung sa Mayon, yung tinawag mo sa akin. Mahal? Yung mahal? Yun ba? Tinawag mo nga talaga akong mahal. Hindi ako namali ng dinig. Oo, ayaw mo ba? O may gusto kang ibang endearment? Ano? Honey? Darling? Sweetheart? Parang di bagay sa atin yung ganun. Bukod sa parang mayayaman lang nagtatawagan ng ganun. Parang napaka-immature rin ng Mahal dating. na lang, mas maganda yun. Mas malambing. Yun na lang ang tawagan natin. Mahal. Kahit ako, parang malalagutan ang hininga sa kilig na nararamdaman ko. Pero pilit akong umakto na maliit na bagay lang na may sweet na kaming tawagan ni Abet. Nang matanto ko na nakapako sa simbahan sa di kalayuan ng mata't atensyon niya, kaya hindi niya pinapansin yung mga tricycle na tumitigil sa harap namin, hinila ko ang kamay niya. Ha? Anong meron sa simbahan na yan? Gusto mong pumunta? Ano? Kanina ka pa kasi nakatingin sa simbahan eh. Gusto mo bang sumaglit? Pasok tayo? Oo sana, pwede ba? Magdadasal lang ako. Pagpasok sa loob, saktong tapos na ang misa at naglalabasan na ang mga tao. Dali-dali akong hinila ni Abet sa upuan. Paglapag niya ng mga bag na dala, lumuhod siya at pikit matang nanalangin. May ngiti sa labing ginaya kong ginagawa niya at kahit mas nauna siyang magdasal sa akin, mas nauna pa rin akong matapos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ano, tara na. Mga 20 minutos pa bago yung sa amin eh. Anong oras na rin? Kailangan pa nating mamalengke pag okay na yung bahay. Tara na! Abet, ang seryoso mo kanina habang nagdadasal ka. Ano pinagdadasal mo? Anong hinihingi mo sa Diyos? Wala akong hinihingi kay Lord. May pinagpapasalamat lang. Tsaka may pinapangako. Pinagpapasalamat? Pinapangako? Ano yun? Ano naman yun? Sikreto na namin ni Lord yun. Hindi mo pwedeng malaman. Namin lang, syempre.
Sa gitna ng bukid nakatayo ang bahay na pag-aari ng lolo ni Abet. Kanila raw yung lupa sa paligid nun. Pero nang magkasakit ang lolo niya at kinailangan ng pera, napilitan silang ibenta yon. Tanging yung bahay na lang ang naiwan kasi importante daw yon sa pamilya nila at yun pa raw yung dream house ng lola niya. Yung huling bahay na nadaanan natin, yung may karinderya, yun yung pinakamalapit nating kapitbahay, no? Oo, tama sila na. Pero dati, sina Aling Irma pa yung pinakamalapit eh. Yung pinakalala ko sa'yo kanina. Aling Irma? Yung sa may flowing paakyat ng tulay? Eh di yung bahay na may karinderya, bago lang. Nandun na talaga yung bahay na yon dati pa, pero walang nakatira. Hindi ko alam kung kailan lumipat yung pamilyang yun. Basta nung pumunta kami rito ni Kuya nung Semana Santa, wala pang tao ron. Ah, Pero ayos na din na may ganyan na rito. Pag tinatamad tayong magluto, pwede tayong bumili na lang sa kanila. Ang bango nga ng mga ulam nila pagdaan natin di ba? Naamoy mo ba? oo, mabango nga. Igado yata yung dinidisplay ng babae pagdaan natin. Mukhang masarap. Gusto ko yun. Pikit matang napahawak ako sa tiyan ko nang bigla yung kumalam. Natatawang natigilan si Abet. Dali-dali siyang umakyat sa taas at pagbabay, wallet na lang ang dala niya. Tara, Saan? sa karinderya, kakain. Kailangan busog tayo at may enerhiya tayo. Kasi tama ako eh. Ang dumi-dumit punong-puno ng alikabok tong bahay. Tao po! Tao po! Pabili po! Tao po! Abet, maghintay ka. Sa lakas ng boses mo, siguradong naririnig ka nila kung nasan sila. Baka may ginagawa lang o niluluto yung iba nilang paninda. Ang tagal eh. Gutom na ako. Nasaan na ba kasi yung mga yun? Tao po! Pabili po! Ano po yun? Paghawi ng kurtinang nagsisilbing pinto na nagdi-divide sa parang karinderya at mismong loob ng bahay nila, lumabas ang babaeng sa tingin ko'y kaedaran lang namin. O baka nga mas bata pa siya sa amin. Maganda siya, as in maganda. Maputi siya at makinis na makinis ang balat. Parang mas makinis pa nga siya sa mga artista sa TV. Mahaba at tuwid na tuwid ang buhok niya. At ang mukha niya'y parang pinag-isipan talaga ng Diyos nung ginagawa siya. Mahal, Ha? sabi ko kung ilang kanin yung sayo. May soft drinks din sila. Bibili ako. Gusto mo rin ba? Okay na ako sa isa't kalahating kanin, tas soft drink. May pop cola kayo? Malamig? Oo, meron. Medyo nagyayelo na nga eh. Isa po. Bale, 2 order ng igado, 4 na kanin, 1 pop, 1 Sprite. May dadagdag pa kayo? May gusto ka pa? Wala na, yun lang. Yun lang daw. Ay, ate! Po, Nagtitinda ba kayo ng merienda? hindi. Pero marami kasing naghahanap kaya susubukan kong magbenta din. Bakit? Ikaw lang ba rito? Wala kang kasama? Oo, ako lang. Kaya 2 o 3 lang yung putahing binibenta ko. Ang galing mo naman. Hindi naman. Wala lang talaga ako maaasahan eh. Pag hindi ako kumilos, mamamatay ako sa gutom. Teka, ngayon ko lang kayo nakita. Bagong lipat kayo? Oo, doon kami sa lumang bahay, sa gitna ng bukid nakatira. Ay, doon. Buti na lang may malapit na rin sa akin. Di na ako masyadong matatakot sa gabi. Matatakot? Oo, sa masasamang loob. Alam mo naman, iba na ang panahon ngayon. Hindi na tulad ng dati. Kung magsalita ka naman, parang ang tanda-tanda mo na. Parang naabutan mo yung panahon dati ah. Abet, ikaw kung sino-sino talaga yung mga inaasar mo. Mag-asawa kayo? Bagong kasal? Oo, bagay na bagay kami no? Congrats. Pag nagkaanak kayo, pag-ayos lang sa inyo, kunin niyo akong ninang ha. Sige ba, basta may dagdag palagi yung ulam na bibilihin namin. Nakakahiya kay... Sorry, ano nga ulit pangalan mo? Millie. Tsaka wala yun. Guluhin niyo lang ako ng guluhin. Walang kaso sa akin. Pag-serve sa amin ng kanin at ulam, pumasok na si Millie sa loob para balikan ang naiwan niyang adobo. Nang makitang sarap na sarap si Abet sa igado, na-excite na rin akong kumain. Pagsubo ng kanin at ulam, agad na bumaliktad ang sikmura ko sa lasa ng pagkain. Kahit nahihiya ako kay Millie na nakalabas na ulit,
Hindi ko kinayang lunukin ang mga niluto niya at sinuka ko yun sa gilid. Mahal? Bakit? Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Yung pagkain ba? Hindi mo ba nagustuhan yung ulam? Nang mapansin niyang nahihiya akong magsabi gawa ng nasa harap lang namin si Millie, inalalayan niya na akong tumayo. Laura, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Yung luto ko ba yun? Hindi mo nagustuhan? Hindi yun. Ayos lang yung luto mo. Ano lang, talagang hindi lang maganda yung pakiramdam niya. Kanina pa to eh. Millie, sige, iuwi ko muna si Mrs. Yung pagkain mo, paano to? Ibabalot ko para mauwi mo? Sige. Wag na. Wag na? Baka matagalan pa eh. Gusto ko nang umuwi. Hindi ko na kaya. Nahihilo na talaga ako. Mahal, tara uwi na tayo. Kahit na alam kong halata ni Millie na nagpapanggap lang ako, pinangatawanan ko pa rin talagang hindi maganda ang pakiramdam ko at tinigil lang yon nung nasa bahay na kami. Yung tubig natin galing biyahe, may natira pa ba? Meron pa. Teka, kukunin ko. May binili ka ring candy, di ba? Ibaba mo rin, kakainin ko. Pag-abot niya sa akin ng bote, agad kong nilaklak ang laman nun. Saka pinagsabay ang 2 Mentos. Nginuya ko yun ng mabuti hanggang sa mawala yung lasa ng igado sa dila ko. Ano, okay ka na? Candy, gusto mo pa? Meron pa sa taas ay kukuha kita. Okay Ano na. ba kasing nangyari? Ba't bigla ka na lang nagsuka? Anong lasa mo sa ulam? Talaga bang nasarapan ka? Oo, masarap yung igado. Medyo matabang, parang walang asin pero masarap naman. Malinamnam. Malinamnam? Talaga? Nalinam naman ka ron? Hindi mo nalasahan na na parang bulok? Ano? Mabango yung ulam. Amoy masarap. Pero lasang bulok. May nakain kang bulok na karne? Baka naguyo yung si Millie Nahaluan ng hindi magandang klase ng baboy na nabili niya. Habet, hindi. Hindi lang yung karning nakagat ko yung lasang bulok. Kundi yung buong ulam, pati yung sabaw. Sabaw pa lang lasang bulok na eh. Ha? Paano nangyari yun parehas tayong igado yung ulam. Sa isang kaldero niya lang kinuha yung ulam natin. Ayos naman yung lasa ko sa ulam na binigay niya sa akin. Ayaw mong maniwala? Hindi naman sa ayaw kitang paniwalaan nakakapagtaka lang kasi. Di sige, bumalik ka ron. Ipabalot mo sa kanya yung mga naiwan nating pagkain. Dalin mo rito nang magkaalaman. Baka natapon niya na yun. Matagal-tagal na rin nung umalis tayo Di, bumalik ulit ng bago. Ano? Teka, seryoso ka? Oo, bumalik ka ulit. Tas dito natin tikman na magkaalaman. Bago ako makalabas ng gate, naharang na ako ni Abet. Sunod-sunod siyang tumango sa akin at kumakamot sa ulong lumakad pabalik sa karinderya ni Millie. Malinis ang karinderya ni Millie. Mukhang ganon din siya sa sarili, kaya hindi ko maintindihan kung ba't lasang galing sa basurahan ang luto niya. Ang sarap-sarap nga ng amoy nun. Pagbalik ni Abet, agad kaming dumiretso sa mesa. May mga plato tayo pero marumi yun tas wala pa tayong dishwashing. Kaya nang hiram na lang ako kay Millie. Malinis naman kaya hindi ko na babanlawan sasalin ko na to. Ano, titikman ko na Ako munang susubo tapos ikaw. Anong lasa? Lasang bulok, di ba? Imbis na iluwa ang kanin at ulam, napapikit pa si Abet. Sunod-sunod siyang sumubo na para bang mababaliw siya kung hindi niya mauubos ang pagkaing sinalin sa plato. Dala ng kuryosidad, kinuha ko ang isa pang supot ng igadong dala niya. Pagsubo ng karne at atay, muli ko yung sinuka. Gulat na napamulat si Abet matapos kong agawin ang plato niya. Pagtikim ng kinakain niya, sinuka ko rin yun. Mahal, ano ba? Sayang! Sayang ka riyan. Paano mo to nakakain lasang bulok din? Mahal, may sakit ka ba? May sira ba yung panlasa mo? Ba't di mo malasahang may mali sa putahe ni Millie? Ba't yung panlasa ko'y may mali? Ba't hindi yung panlasa mo? Ano? Kinuha ni Abet ang plato sa kamay ko. Pagpatong niya nun sa mesa, yumakap siya sa akin. May paglalambing niyang hinaplos ang likod ko't paulit-ulit niyang binulong sa akin na wala akong dapat ikaselos. Gawa ng narinig, tuluyan na akong dumistansya sa takot na baka humantong pa sa kung saan ang walang katuturan naming away. Psst, mahal. Mahal, galit ka pa rin. Hindi mo pa rin ako bati. Uy, sige na. Sorry na. Ako na yung mali.
Talaga ba nagsusorry ka't nakikipagbate o nang aasar? Mas tunog ng aasar ka kasi kaysa nakikipagayos Tunog na nga asar lang pero nakikipagbati na talaga ako. Hindi mo lang nakikita pero wini-wave ko na yung white flag oh. Sige na. Please, sorry na. Kasi naman, ano bang gusto mong isipin ko? Sabi mo, pangit yung ulam, lasang bulok. Ayos lang naman talaga yung luto niya para sa akin. Masisisi mo ba ako kung sumagi sa isip ko na kaya bigla kang nagkaganon kay Millie dahil pinagsisilosan mo siya? Ba't ko naman siya pagseselosan? Saka kinakaibigan ko nga siya nung una, 'di ba? Gagawin ko ba yung kung asiwa ko sa kanya kasi nagsiselos ako? Isa pa, wala naman akong dahilan para magselos. Hindi mo naman ako binibigyan. Basta parang di ka nagagandahan sa kanya Akala mo lang yun. ganon. Biro nga lang Sige na, para hindi na masundan yung gantong pagtatampuhan natin, hindi na tayo bibili at kakain ng luto niya. Tayo na lang ang magluluto ng pagkain natin. Ano, okay ba yun? Oo, marunong naman ako magluto at masarap din. Tas mas tipid pa kung magluluto na lang tayo. Kaysa bibili pa sa karinderya ni Millie na parang di uso ang asin. Paano hindi uso ang asin? Oo, ikaw nagsabi nun Ako? Kailan? Kanina, sabi mo masarap yung luto niya, pero walang alat. Parang walang asin, di ba? O nakalimutan mo na sobrang sarap ng ulam niya. Hindi. Matabang talaga yung luto niya. Parang walang asin, pero ba't ganun? Di ba, pag walang alat, pag kulang sa sangkap, dapat hindi masarap. Ba't yung ulam niya, sarap na sarap pa rin ako? Baka nagayuma ka. Aba, nagbibiro ka lang ngayon Teka, seryoso ka yata Hindi ka nagbibiro? Naniniwala ka talaga na baka nagayuma ako? Ako? Gagayumahin ng ganung babae? Sus, imposible yun, mahal. Bakit? Ano? Dahil imbis siya, dapat mas ikaw yung manggayuma sa kanya, ha? Ganun ba? Nakangiting pinanggigilan niya ang pisngi ko. Pilit ko siyang winagwag, pero hindi niya ako binitiwan hanggang sa magdaop ang mata namin. Marahan pero sunod-sunod siyang napalunok bago niya nilapit ang labi niya sa labi ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, natikman namin ang tamis ng isa't isa. Pagkatapos noon, hindi na ulit namin napag-usapan si Millie o ang ulam na tinitinda niya sa karinderya. Lalo na nung kumalat sa lugar namin na siya at ang niluluto niya raw ang dahilan kung bakit biglang nawalan ng bait at parang naging agresibo si Mang Tonyo na pagkatapos magwala ng mahuli siyang kumakain ng biik ay hindi na muling nakita. Naku, sorry mahal. Hindi ko pala naset yung alarm. Akala ko talaga naset ko bago tayo matulog May bahaw at itlog pa sa baba. Pagsasangag na lang kita tas prito o sunny side up. Hindi na, malilate na ako Dadaan na lang ako sa bakery. Pandesal na lang ang kakainin ko para sa agahan. Yung lunch, paano yun? Hahatira na lang kita? Plano ko pa naman sana magbulalo at ilang beses mo na rin sinasabi na gusto mo nun di ba? Sa hapunan na lang yun. Bibili na lang ako ng ulam na nilalako ni Millie. Pikit matang napayuko si Abet. Pagkaraan ng ilang segundong pananahimik, dali-dali niyang tinapos ang pag-aayos ng gamit. Lumapit siya sa akin, saka humalik na para bang hindi ko siya nahuli sa sarili niyang bibig. Laura, please. Ang aga-aga. Malilit na ako sa trabaho. Hindi natin kailangang pag-awayan to. Naglalako siya ng ulam sa construction site? Kaya ba sarado yung karinderya niya sa tanghali kasi naglalako na lang siya sa inyo? Oo Wala na raw kasing kumakain sa karinderya niya simula nung may nagpakalat ng chismis na may gayuma raw ang luto niya. Kaya yung mga lalaki lang nasasarapan at kayo mga babae hindi. Bumibili ka sa kanya. Kumakain ka pa rin na luto niya kahit pinapabaunan kita? Ilang beses lang. May mga araw kasi na marami kang napapabaong kanin sa akin. Tapos nakukulangan ako sa ulam. Ay, para saan yun? Ba't mo ako sinampal, Laura? Bakit ba galit na galit ka sa akin? O sa kanya? Oo na. Nagsinungaling na ako sa'yo. Pero ang babaw-babaw naman nun. Ulam lang niya yung tinitikman namin. Hindi siya. Bakit ba naman kasi nagpapadala ka sa walang basihang chismis na pinapakalat ng mga matatanda tungkol kay Millie? Walang basihan, Abet. Lahat ng babaeng nakatikim ng luto ni Millie, iisa lang ang sinasabi.
Lasang bulok ang ulam niya at kayong mga lalaki lang nasasarapan na para bang may gayuma yung luto niya na kayo tampalasa niyo ang target. Mauna, sige na. Hindi na. Talagang hindi na ako titikim ng luto niya. Para hindi ka na magselos. Selos? Hindi nga ako nagsiselos sa babaeng yun. Nag-aalala lang ako, Abet. Nag-aalala na baka mangyari sa'yo ang nangyari kay Mang Tonyo. Kakakain mo sa karinderya ni Millie. Baka mayanggaw ka rin. Yanggaw? Si Millie nang yayanggaw? Hindi totoo yun. Kung nakakayanggaw yung pagkain niya sa karinderya, edi dapat matagal nang may mga aswang dito at pugad na nila to, hindi ba? Pero wala namang nangyayaring ganun. Ba't ba kinakampihan mo siya? Ba't parang sisilaban ng puwet mo pag di na ipagtanggol ang babaeng yun? Gusto mo ba siya? Ano? Gusto mo ba si Millie? Akala ko ba hindi ka nagsiselo sa kanya? Eh bakit napunta na tayo sa ganito? Hindi ko siya gusto, Laura. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Hindi ko pa ba napapatunayan yun sa'yo? Eh iniwan ko nga yung buong buhay ko sa Laguna para lang malayo ka sa demonyo mong amain. Mahal, maniwala ka sa akin. Wala lang siya. Naaawa lang ako kay Millie. Naaawa lang kami kasi parang pinagkakaisahan siya ng mga babae rito. Kaya tumutulong kami sa kanya sa simpleng pagbili ng ulam niya. Kung ang kinakatakot mo yung matutulad ako kay Mang Tonyo, eh kung sakaling aswa nga talaga si Millie at nangyayanggaw, hindi yun mangyayari. Hindi? Paano ka naman makakasigurong hindi? Tignan mo yung bulsa ng bag ko. Kalamansit asin? Bakit may ganito ka? Ano to, sausawan? Madalas, oo. Pero gamit namin yan sa construction na pangontra sa yanggaw. Eh akala ko ba di kayo naniniwala na nakakayanggaw yung luto ni Millie? Hindi nga, pero mas mabuti na rin yung nag-iingat kami, hindi ba? Ha? Ang gulo-gulo mong kausap. Ang gulo-gulo ng logic nyo. Sabay kaming natahimik ni Abet matapos naming marinig ang kung anong ingay galing sa labas. Agad kong binuksan ang pinto't naabutan si Millie na pinupulot ang plato ng pansit matapos niya yung mabitiwan. Millie, kanina ka pa riyan? Ano ginagawa mo rito? Narinig mo ba yung pinag-uusapan namin? Oo, pero Laura, hindi ko naman sinasadyang makinig sa pinag-uusapan yung mag-asawa eh. Birthday ko kasi, kaya magbibigay sana ako ng pansit at saka cake. Sige, pasensya na. Millie, teka, ano kasi? Okay lang, Abet. Tsaka Laura, huwag kang mag-alala. Hindi ko nabebentahan ng ulam ang asawa mo. Ayoko naman na ako pang maging dahilan para magkalabuan at magkasira kayo. Millie, saglit. Teka lang, Millie. Saan ka pupunta? Susundan mo siya? Oo, mahal. Magpapaliwanag lang ako. Nakakaawa naman kasi. Akala niya pa naman, kaibigan niya tayo. Ang akala niya, alam mong bumibili ako ng ulam sa kanya. Eh, tuwang-tuwa pa naman siya na hindi katulad ng ibang babae rito. Mahal, sandali lang ha. Kakausapin ko lang siya. Susubukan ko lang magpaliwanag. Abet, wag na. Hayaan mo na siya. Narinig na niya tayo eh. Paano ka pa magpapaliwanag sa kanya? Hinalikan niya ang kamay ko bago niya yun binitiwan. Sinubukan kong humabol kay Abet na hinahabol naman si Millie pero tinigil ko rin at hinayaan na lang siya nang maalala ko ang malungkot na mukha ni Millie. Akala ko babalik din agad si Abet kaya nang lumipas ang isang oras na maski anino niya ay hindi na nakabalik ng bahay, naisip kong baka dumiretso na siya sa site gawa ng malilate na nga siya. Matyaga kong hinintay ang pag-uwi ni Abet. Maaga kong niluto ang bulalong hindi ko naasikaso nung umaga at 4:00 pa lang ng hapon hinihintay ko na siya. Pero hindi siya dumating sa tamang oras ng uwi niya. Hindi uso sa trabaho niya ang overtime. Minsan nagkakayayaan silang magkakatrabahong uminom, lalo na pag bagong sahod. Pero umuwi muna siya at nagpapaalam sa akin. Kung kaya't nung lumalim na ang gabi, lalo pa akong nabalot ng pag-aalala. Tao po? Tao po? Millie? Millie, gising ka pa ba? Millie? Ako to, si Laura. Itatanong ko lang sana kung saan nagpunta si Abet pagkatapos kanyang kausapin ng umaga. Pagbukas niya ng pinto, ay nakangiting humakbang ako paatras. Uulitin ko na sana ang tanong ko sa kanya nang mahimigan ng ungot ng lalaking nagmumula sa loob ng bahay niya. Bago ko siya mausisa kung sino o ano yon, naunahan na niya ako.
Nobyo ko yun. Naaksidente siya sa trabaho kaya pinauwi na muna siya ng boss niya. May nobyo ka pala. Oo naman. LDR lang kami kasi sa Katanuan siya nagtatrabaho. Tsaka ilang beses sa isang buwan lang ko umuwi. Pero meron. Ano nga pala yun? Sinong hinahanap mo sa akin? Si Abet? Oo. Nakita mo bang asawa ko? Ikaw kasi yung alam kong huli niyang nakasama Ako? Ba't ako? Laura, hindi ako. Oo, nagkausap kami ng umaga pero saglit lang yun. Tanungin mo pa si Aling Irma. Nakita niya kami nun Ang sama nga ng tingin niya sa akin. Akala yata inaahas ko ng asawa mo. Ginagayuma. Wala ka bang kilalang katrabaho niya? Wala kang kontak sa kanila? Kasi sila dapat yung tinatanong mo kung nasaan ang asawa mo at pumasok yun pagkatapos namin mag-usap Malilate na raw siya. Hindi ko kilala yung mga katrabaho niya Pero yung pamangkin ni Aling Irma, alam ko. Kasama niya yun sa site. Sige, sila na lang pagtatanungan ko. Salamat, saka Millie. Ha? Pasensya na kung dumistansya ako sa'yo at naniwala sa mga chismis tungkol sa mga luto mo at karinderyang walang asin at kalamansi. Pero kasi, totoo naman talaga, yung sinasabi nila na lasang bulok ang ulam mo, nalasahan ko rin yun. Kaya nga ano? Kaya nga niluwa at sinuka mo yung igado nung unang beses kang kumain sa karinderya ko? Takbo! Laura, takbo! Tumakas ka na! Tumakbo ka na, Aling Irma! Nanghingi ka ng tulong! Tama sila! Aswang nga ang babaeng yan! Aswang nga si Millie! Sakto pagbalik ko ng tingin sa kanya ay ang pag-angat ng sulok ng mapulat manipis niyang labi. Bago pa ako makahakbang paatras para sundin ang nanghihinang utos ni Abet, nahawakan niya na ang buhok ko't nahila na ako papasok sa loob. pakawalan mo ako! Bitawan mo ako! Billy! Bitawan mo ako! Akala ko ba gusto mong makita ang asawa mo? Dadali na nga kita sa kanya. Ayaw mo pa? Abet? Si Abet? Anong ginawa mo kay Abet? Ba't kami? Wala naman kami ginagawa sa'yo. Wala kaming kasalanan sa'yo. Walang kasalanan? Ikaw? Kayo? Walang kasalanan? Meron, Laura. Lahat kayong nakatira dito may kasalanan. Lahat kayo! Silang mga nakakasalamuha ko simula pa nung umpisa hanggang sa inyo mag-asawa. May kasalanan kayo. Alam niyo kung ano yon, ha? Makasarili kayo, mapagmataas, mga judgmental. Akala niyo kung sino kayo. Akala niyo kayo lang ang may karapatang mabuhay sa mundong ito. Porke kakaiba, pagtutulungan niyo na, kukutsain, hahamakin. Tapos ano, pag napuno kami ang masama. Kayo, biktima na naman kayo. Hindi kita maintindihan. Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi mo. Kinutya? Pinagtulungan? Kailan ko ginawa yun sa'yo? Huwag kang magmaang-maangan. Sang-ayon ka kina Aling Irma, di ba? Ang tingin mo sa akin, malanding salot na aagawin ng asawa mo. Ano? Ano ka ng ano? Bingi ka ba? Napakalabo mo kasi. Hindi ko pinapalayo si Abet. Oo, pinagbawalan ko siyang kumain ng pagkain mo. Di dahil nagsiselos ako. Kundi dahil natatakot ako na baka mangyari sa kanya yung sinasabi nila nangyari kay Mang Tonyo. Di umaming ka rin. Pinagtutulungan niyo nga ako. Teka nga, hindi ka rin naman talaga inosente, di ba? Talaga namang may ginagawa kang hindi maganda. Nangyayanggaw ka naman talaga, di ba? Ginagawa mong aswang yung mga lalaki mong suki mo. Laura, daba! Hindi ko alam kung saan nakuha ni Abet yung itak na bitbit niya. Basta pagdapa ko at pagtingin sa kanya, natapyas niya na ang ulo ni Millie na parang bolang gumulong-gulong sa sahig. Nang masiguro niyang wala na si Millie, yung may-ari ng karinderyang sabi ng mga taga rito'y wala raw asin at kalamansi, nang hihinang nawala ng balanse si Abet. Bago siya matumba, dali-dali na akong tumayo para saluhin siya. May ngiti sa labing nahawakan pa ni Abet ang pisngi ko bago siya nawala ng malay gawa ng malalim na sugat na nakuha niya mula kay Millie. Eva, anong ginagawa mo rito? Insan, gising na! Yung asasawahan mo gising na! Salamat sa Diyos at ayos ka.
Akala ko hindi ka pa magigising eh. Ang sabi kasi ng albularyo, 2 o baka 3 araw daw ang aabutin bago ka magkamalay. Ilang araw ba akong tulog? Isang buong araw. Eva, Oo nga, ako nga. Paulit-ulit tayo. Ako to, your beautiful cousin-in-law. anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito kami? San pa? Eh di sa pamilya mo rin. Tsaka tinawagan niya ako. Pagkatapos ng nakakalokong aswang encounter nyo, kinailangan niya ng moral support ko, no? A for effort ka naman na ibiyahe sa malayong pinsan ko. Pero abit naman, sa dami talaga ng lugar sa Pilipinas, talaga sa baryong may aswang pa. Ha? Di pa ba sapat yung tromang nakuha niya kay Chorod? Eva, may gagawin ka pa, di ba? Sabi mo, di ka pa tapos mag-ayos sa mga damit mo sa kwarto, di ba? Oo nga, sabi ko nga exit na ako at hahayaan ko na muna kayo. Paglabas ni Eva, talagang sinara niya pa ang pinto. Bagay na kinailing ko. Uupo sana si Abet, pero agad siyang napangiwi at natigilan nang kumirot ang sugat niya sa tagiliran. Ano, masakit? Oo, sobra. Teka, diyan ka muna at iinitin ko yung herbal na iniwanan sa'yo ni Julie. Julie? Sino yun? Siya yung albularyo ang gumamot sa'yo. Ano raw eh, albularyo at manunugi siya. Yung si Millie, matagal-tagal na rin pala siyang hinahanap. Sa Romblon niya raw unang naengkwentro si Millie. Pero madulas, natakasan siya. Alam mo mahal, buti swerte tayo. Ang galing mo. Isang tabas lang, naputol mo yung... Sa rami ng pinagdaanan ko sa kamay ng bruhang yun. Ayoko nang makakarinig ng kahit na ano tungkol sa kanya. Gusto mo ba na yung panaginip ko, siya at aswang na lang? Maawa ka naman sa akin oh. At oo na, opo, sa susunod, makikinig na ako sa'yo. Diyan sa kutob mo, sa instinct o kung ano pang sasabihin mo nang hindi na ako mapahamak. Kaya wag mo na akong pagalitan at sumbatan. Yung Julie na sinasabi mo pala, siguro naman sinuyod niya tong buong baryo, no? Bukod ba kay Millie, wala nang ibang aswang na nagpanggap na normal na tao? Baka mamaya yung binibilihan ko ng karne sa palengke, aswang din. Wala na raw. Si Millie lang daw yung nag-iisa rito. Ano pang iniisip mo? Yung pinagsasabi sa akin ni Millie, bago mo siya Alam mo na, parang pinupunto niya kasi na kung di siya in outcast o binigyan siya ng pagkakataon na maging mabuti, eh di naman siya dapat nagkakaganon. Kaso tayo ring daw mga tao yung nagtulak sa kanya maging masama. Tingin mo, totoo yun? Pwede. O pwedeng sinabi niya lang yun para paglaruan ka. Mahirap sabihin eh. Basta yun nangyari, aral na lang sa atin na kailangan nating mag-ingat sa lahat ng pagkakataon. At kailangan din nating maging mas mabuti sa kapwa natin. Lalo na't baka yung konting kabutihang ipapakita natin sa iba ang tanging pwede nilang kapitan. Alam mo na, para hindi sila tuluyang lamunin ng dilim at kasamaan na unti-unti na palang kumakain sa kanila. Tama, mahal. Ganun nga. Yun ang gagawin natin. Magiging ganun tayo't yun din na ituturo natin sa mga magiging anak natin. Kami ang naging huling biktima ni Millie. Kung hindi kami sinuwerte nung gabing yon, baka naging lamang tiyan na rin kami, tulad ng iba niyang nabiktima. Kaya laking pagtataka ni na Aling Irma kung paano namin nagagawang ipagtirik si Millie ng kandila. Ang totoo niyan, Miss Anne, hindi po malinaw sa akin kung bakit. Pakiramdam lang namin, kailangan po namin yung gawin para kay Millie. Hindi sa Millie na naging masama na nambibiktima, kundi para sa Millie na minsang naghangad na sana napakitaan siya ng kabutihan at pag-uunawa. Nung sumunod na taon, pagkatapos naming lumipat sa Bicol, nagdesisyon po si Abet na magtrabaho sa ibang bansa. Dahil doon, gumaan ang buhay naming mag-asawa at kahit papaano, hindi na rin kami isang kahig, isang tuka. Paminsan-minsan dumadalaw pa rin sa akin si Eva kasama ang asawa at 7 taong gulang niyang anak. Pag magkasama kami, pakiramdam ko, mga dalagita pa rin kami gaya ng dati. Miss Anne, taon na po ang lumipas nang pinili namin ni Mama na talikuran ang isa't isa. Namatay na rin si Chorod at kahit na nagkapatawaran na kami ni Mama sa pag-iwan niya sa akin sa ere, ay hindi na rin talaga nabalik sa dati ang relasyon namin. Sa ngayon, masaya na po ako sa buhay ko kapiling ang isa naming anak ni Abet.
Kung ano man yung pinagdaanan kong takot at trauma sa aswang man o sa amain ko, lahat po yun binaon ko na sa limot. At sa paggawa ko nun, napalaya ko na rin ng tuluyan ng sarili kong dati araw-araw na nabubuhay sa takot. Lubos na gumagalang, Laura. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.